At ngayon ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang takbo ng dalawa sa pinakasikat na altcoin sa market. At yan po ay walang iba kundi ang XRP at ang Stellar XLM. Kung titingnan po natin ang galaw ng market sa mga nakarang araw, makikita natin na si XRP ay kasalukuyang nakadikit sa napakahalagang $1 na psychological level. Habang ang mga traders ay naghihintay po ng susunod na malaking catalyst o balita na magbibigay po ng direksyon sa presyo nito. Sa kabilang banda naman, sa XLM ay unti-unting nagpapakita ng recovery at kasalukuyan po itong nagtitrade sa itaas ng 0.178 pagkatapos pong makapagtala ng bahagyang pag-angat simula pa noong unang bahagi ng linggong ito. Bagamat nakikita po natin ang ganitong stabilization sa presyo, ang pinaghalong on-chain data at derivatives metrics para sa dalawang altcoins na ito ay nagpapakita ng matinding indecision o kawalan ng malinaw na direksyon mula sa mga market participants. Ibig sabihin nito, marami pa rin mga traders ang nag-aalinlangan kung magiging tuloy-tuloy ba ang pagbangon na ito o kung may nagbabadya pang pagbaba sa mga susunod na araw. Kaya suriin natin ng malalim ang mga datos na ito upang mas maunawaan po natin ang takbo ng market. Simulan po natin sa on-chain outlook gamit ang pinakahuling buod ng datos mula po sa CryptoQuant. Ang sentiment na nakukuha po natin sa blockchain data ay halo-halo at hindi pa matatag. Para po kay XRP, ang spot market ay nagpapakita po ng malalaking order mula sa mga whales, habang ang iba pang mahalagang metrics ay nananatili po sa neutral condition. Ang ganito pong sinyalis ay nagpapahiwatig na may suporta po ang kasalukuyang presyo para sa isang potensyal na recovery o pag-angat. Ngunit kung titignan po natin ang kalagayan ni XLM, iba po ang ipinapakita ng datos. Si XLM ay nagpapakita ng overheating condition kung saan may dominanting puwersa ng pagbenta o selling side dominance sa parehong spot at saka futures market. Kasabay nito, ang aktibidad ng mga retail traders ay nananatiling halo-halo. Kaya sa aking opinyon, ang ganitong sitwasyon para kay XLM ay nagdudulot po ng matinding pag-iingat sa panig ng mga traders. Ang overheating at saka selling pressure na ito ang pangunahing dahilan kung bakit tila nahihirapan o nalilimitahan ang anumang pagsubok ni XLM na umakyat ng mas mataas sa kasalukuyan po nitong antas. Yan, pag-usapan naman po natin ang derivatives metric na nagpapatibay sa teorya na maingat at nag-aalinlangan ang market ngayon. Kung titingnan po natin ang long to short ratio mula sa CoinGlass, sa XRP ay nakapagtala ng ratio na 0.93 nitong nakarang araw. Ang numerong ito ay mas mababa po sa 1 na nangangahulugang mas dumarami ang short positions o ang mga pumusta na bababa ang presyo. Kaya unti-unti itong gumagalaw patungo po sa bearish territory. Sa kabaliktaran naman, ang XLM ay may long to short ratio na 1.02 sa parehong panahon na nagpapakita ng bahagyang pagpasok sa bullish territory. Bukod dito, mahalagang suriin po natin ang funding rates mula sa so-so value. Ang funding rates ng XRP ay naging negatibo nitong nakarang Martes at naitala po sa level na negative 0.0016%. Para naman kay XLM, ang funding rates nito ay nagsimulang maging negatibo pa noong Sabado at kasalukuyang nasa negative 0.0143% ngayong araw. Ang negatibong funding rate ay nangangahulugang ang mga traders na may short positions ang nagbabayad sa mga long positions. Sa aking opinion, ang ganitong takbo ng funding rates ay isa pong malinaw na indikasyon na ang bearish sentiment o ang pananaw na bababa ang presyo ang mas nangingibabaw sa isipan ng mga derivatives traders sa kasalukuyan, sa kabila ng dahan-dahang pag-stabilize ng presyo sa spot market. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang dahilan para maging optimistic ang mga investors. Base po sa datos ng so-so value, ang XRP spot exchange traded funds at saka mga spot ETFs ay nakapagtala ng net inflow na nagkakahalaga ng $15.34 million noong Lunes. Sundo ito sa naitalang $15.63 million na inflow noong Biyernes ng nakaraang linggo. Kaya sa aking opinyon,
Kung ang trend na ito ng patuloy na pagpasok ng institutional funds sa pamamagitan po ng mga ETF ay magpapatuloy at mas lalo pang lalakas sa mga susunod na araw, malaki po ang tsansa na makakita tayo ng solid recovery sa presyo ng XRP sa hinaharap. Para naman po sa technical analysis, tignan natin ang aktual na chart positions ng dalawang asset. Si XRP po ay kasalukuyang nagtitrade sa halagang 1.05 or 1.051. Ayan. Sa nakarang 4 na araw, matagumpay nitong naipagtatanggol ang critical na $1 or $1 psychological support level. Sa kabila ng stabilization na ito, si XRP ay nananatili pa rin nasa ilalim ng bearish bias dahil ang kasalukuyang presyo nito ay mas mababa kumpara sa 50-day, 100-day at saka 200-day exponential moving averages o EMAs na matatagpuan po sa mga presyong $1.2, $1.3 at saka $1.5. Si XRP po ay nagtitrade din sa ilalim ng upper boundary ng isang downward parallel channel na nasa antas or price level na $1.162. Yan po yung dalawang kulay orange na pababang linya dito sa chart. Ang Relative Strength Index naman or RSI nito ay nasa value na 33 na nagpapakita ng asset ay nasa mahinang teritoryo. Habang ang moving average naman dito or moving average convergence divergence po pala or MACD ay nananatiling negatibo. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang downside pressure ang mas nagdo-dominate. Kung magkakaroon po ng pag-angat, ang unang resistance ay nasa 1.162. Kasunod ang 50-day EMA sa 1.2 at ang mas matinding supply zone sa pagitan po ng 1.3 horizontal barrier at ang 1.307 na 100-day EMA. Kung muling papasok po ang matinding pagbenta, walang malinaw na suporta sa ibaba base sa kasalukuyang dataset. Kaya maaari pong bumaba pa ito para maghanap ng bagong demand zone. Dito naman po tayo kay XLM. Ito po ay nasa halagang 0.178 sa ngayon. Katulad po ng XRP, si XLM ay may bearish bias pa rin dahil nasa ilalim ito ng mga short at saka medium-term EMAs nito. Ang 50-day EMA sa 0.188, ang 100-day EMA sa 0.184 at ang 200-day EMA sa 0.199 ay nagsisilbing patong-patong na supply zone na humaharang sa pag-angat ng presyo. Ang RSI nito ay nasa price level na 42. Nasa value po pala na 42 ang RSI. Kung saan ay nangangahulugang bumababa po ang interest sa pagbili pagkatapos ng naganap na bounce. Ang MACD naman nito ay nananatili pa rin mas mababa sa 0. Sa ibaba ng market, ang agarang support ay matatagpuan po sa horizontal support na 0.177 na pinapatunayan din ng 78.6% Fibonacci retracement sa halagang 0.173. Ang pagbasag po sa ito ay maaaring magdala sa presyo ni XLM pababa sa horizontal floor malapit po sa 0.142. Kung titignan po natin ang kabuuang larawan para kay Ripple at Stellar ngayon, malinaw na ang market ay nasa isang critical na yugto ng consolidation. Si XRP ay patuloy po na nakikipaglaban upang mapanatili ang posisyon nito sa itaas ng $1. Habang si XLM naman dito ay sumusubok na basagin ang mga naglalakihang resistance level sa itaas ng 0.178. Sa aking opinion, ang patuloy po na pagsubaybay sa mga on-chain data tulad po ng ETF inflows at ang pagbabago sa funding rates ang magiging susi upang malaman kung kailan magkakaroon ng sapat na lakas ang mga buyers upang tuluyang mabaliktad ang kasalukuyang bearish trend. Ang kawalan po ng malinaw na support sa ilalim ng kasalukuyang presyo ng XRP ay nangangahulugan naman ng mga traders ay dapat manatiling mapagmatsyag at maingat sa kanilang mga susunod na hakbang. Kaya palagi po nating tandaan na ang cryptocurrency market ay may mataas na antas ng panganib o risk. Kaya siguraduhin gawin ang sariling pagsusuri base po sa mga technical at saka on-chain na datos na ating pinag-usapan ngayon bago po tayo gumawa ng kahit anumang desisyon.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.